kapuluan at ang mga view purposes. Ito yan, ugnayan ng heograpiya at kultura. So tayo ay papasok at tingnan natin. Ito yung mga topics yan, kahulugan ng kahalagahan ng heograpiya, teorya sa geographical foundation ng ating kapuluan at ang mga migration theories. Okay? And then the influence and effect of geography in culture and history. So una, ang kahulugahan ng heograpiya. At nandito siya, nakasaad dito, no? Ito yung pag-aaral natin ng physical features ng mundo and the atmosphere. And kasama rin dito yung aktibidad ng mga tao. No? Tayo mismo, yung mga iba't ibang lipunan na nandito sa daigdig. Okay? Habang ito ay nakakaapekto at apektado ng mga ito, inaaral how geography, okay, and society activities affect one another or each other. Okay? Kabilang ang pamamahagi dito ng pamamahagi ng mga populasyon at pagkukunan paggamit ng lupa at mga industriya. Saan tayo kumukuha ng ating kayamanan o saan tayo kumukuha ng pagkabuhayan natin kung paano tayo nabubuhay dito sa mundo? At dito sa harap ninyo ay makikita nyo yung mapa ng Pilipinas. Okay, na tandaan nyo ano yung mga nakapaligid sa Pilipinas, no? Sa hilaga or sa north, nandiyan yung Taiwan. Sa east side natin, nandiyan yung karagatang Pasipiko. Sa kanluranan o sa west ay ang West Philippine Sea. At sa timog naman or sa south ay ang Celebes Sea. Okay. Ang mga bansang makikita mo dito ay ang sa north ay ang Taiwan, sa west ay ang China, the Vietnam, sa south nandiyan ang Malaysia, ang Indonesia, ang Brunei, okay? At sa kanan naman ay yung malawak na dagat na Pasipiko. Okay. So malawak yan, and it's very important in the geopolitical sense. Okay? Kasi ayun yung pag-uusapan sa susunod ng pagkatapos ng ating prelim exams. Ang mga katangian ng Pilipinas, okay? Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya, okay? Southeast Asia. Bahagi ito ng seismic or earthquake belt or Pacific Ring of Fire. And bakit siya bahagi? Makikita mo dito sa mapa, no? Ang Pacific Ocean ay napapaligiran ng mga iba't ibang mga bulkan, no? At ang Pilipinas ay tinatamaan, kung kaya't ang Pilipinas ay prone sa earthquake, no? At sa mga volcanic eruptions. At ngayon, ang Taal ay may mga sinasabi na mukhang pumuputok din yata, na may mga pinapalabas na mga apoy at lava. May nakita ako kahapon or 2 days ago. But Pacific Ring of Fire, and this causes the earthquakes, no? Sa ating lugar. Tayo rin ay bahagi ng Pacific Typhoon Belt. Ang typhoon ay nanggagaling kadalasan, kung hindi man sa lahat ng panahon, sa dagat o sa tubig. Diyan siya nag-iipon ng lakas. At dahil napakalawak ng Pacific Ocean o ng dagat Pasipiko, makikita mo na ang Pilipinas ay tinatamaan ng mahigit 20 bagyo, no, sa isang taon. At bukas lang ay may inaasahan tayong bagyo na papasok sa ating area of responsibility. Meron na naman. Kita niya na, no, ito ay isang mapa, no? Nakikita talagang sapul na sapul tayo. So tandaan niyo na, no, we are part of the Pacific Ring of Fire and then the Pacific Typhoon Belt. Also, we are situated on top of just right on top of the equator. Okay. The equator is the imaginary line that separates the north from the south of the world or of the sphere. Okay? And makikita mo na ang Pilipinas just right on top of that. Ang yung equator, ito yung spot sa mundo na kung saan pinakamainit ang tama ng araw. Dito madalas yung konti lang yung kanilang anong tawag, season, no? Sa Philippines, we only have 2 seasons, the dry and the wet season. Okay? We don't have summer. Na dry and wet. Pero tinatawag lang natin na summer na pag mainit na. Meron tayong 7,641 islands. That's the latest count. Okay? And we're an archipelago. When you say archipelago, it's a formation of islands. Okay?
So, magkakatabi ng mga isla. The biggest archipelago is Indonesia, okay, in the world. Tapos, ito yung katanungan. Ang mga katangian ng pagiging archipelago ng Pilipinas, ito ba ay kahinaan ng nasyonalismong Pilipino? Nakikita ng mga historiador, no, at ng mga intelektual na ito ay nakaapekto, no, sa kahinaan natin, sa pagbubuo natin ng isang makabayan, no, na o isang bayan, sapagkat hiwa-hiwalay na yung ating mga isla, at dahil dito ito ay nagbunsod ng regionalismo at pagkakaroon ng mga kultura, iba't ibang kultura sa bawat isla. Kung kaya't ang pinakamagandang batayan dito ay ang wika. May mahigit 130 wika ang mayroon sa Pilipinas. At ito ay kumakatawan sa isang kultura. No? Kung kaya't ginamitan nila ng batas na kung saan ipatupad ang wikang Pilipino bilang pambansang wika. Na kung saan ito ay nakabatay sa wikang Tagalog. No? Wikang Tagalog. Subalit ngayon, marami ng mga wika mula sa ibang mga rehiyon o sa ibang mga subculture na kung saan ipinapasok. So pag sinabi mong Ilocano, Kapampangan, o kaya Cebuano o Waray, Hiligaynon, ito ay wikang Pilipino rin. No? Wikang Pilipino rin ito. At sila ay tinatawag, hindi sila dialekto. No? Pag sinabi mong dialekto, ito ay nangangahulugan ng pagbabago marahil ng punto o ilang mga salita. Subalit ang buong hugis ng wika ay hindi nagbabago. So ang Ilocano ba ay dialekto? Hindi. Ang Kapampangan ba ay dialekto? Hindi. Ito ay mga wika na kumakatawan ng isang kultura sa loob ng ating bansa o sa loob ng ating bayang Pilipinas. Okay? So ngayon, nahihirapan din, no? Dahil sa pagiging archipelago, sa panimula ay nahihirapan yung mga nais sumakop ng bansa ng Pilipinas dahil nga sa archipelagic nature niya. At ang Kastila, bagamat sila ang unang sumakop sa Pilipinas, sila ay nahirapan na magtaguyod kung ano ba talaga ang mga borders ng Pilipinas. Okay? Dahil nga sa ito ay archipelago. Kung kaya't na nagamit niya yung divide and rule tactic, no? Para paglabanin ang mga iba't ibang mga grupo sa loob ng Pilipinas at panghawakan niya yung kanyang pamumuno, yung pamumuno ng kolonyal na Kastila. So nahirapan ang mga dayuhan. Pero sa isang banda rin, dahil sa tayo ay mayroong archipelagic nature, nagresulta ito ng orientasyong pandagat ng mga Pilipino. No? Magagaling ang mga Pilipino sa paggawa ng mga bangka at ng mga barko. No? At kinilala ito ng mga ating kolonyalista at ng mga ibang bansa, ibang bayan. At yung isang migration theory pumapatungkol sa pagiging magaling na manlalayag ng mga Pilipino, ng mga unang tao sa Pilipinas para makarating sa ating archipelago. Okay. Pasok tayo, ano ba ang kahalagahan ng heograpiya sa pag-aaral, no? Sa atin bilang tao? Ang katuturan ng heograpiya ay nakabatay sa pag-aaral ng ibabaw ng mundo, mga katangiang pisikal nito, mga lipunan ng tao at ang ugnayan sa pagitan nila. Ang keyword or key phrase, ugnayan sa pagitan nila. Sa pagitan ng sa ibabaw ng mundo ang geographical features nito at kung paano tumugon at kung paano umugnay, okay, ang mga grupo ng tao dito sa kinilalagyan nilang lugar sa mundo. Sapagkat ang ating paghubog, no, ng ating lipunan, ang paghubog ng ating kultura ay nakabatay din sa kung paano tayo umuugnay sa ating kapaligiran. Hindi umuusbong basta-basta lamang ang kultura ng nandiyan na kaagad. Ito ay dumaan sa mahabang proseso. Diba yun? Klaro ha? At ang heograpiya ay mahalaga sa pag-unawa sa ating mundo mula sa mga pisikal na sistema at natural na penomeno nito hanggang sa pagkakaiba-iba ng kultura at mga pandaigdigang issue. The geographical issues or the geopolitical issues we confront today
is also affected by the geographical location and the geographical features of a certain area. Kung bakit sumasakop ang ilang mga bansa, halimbawa ang Hapon, sinasabi dahil sa pampulitikang pananaw, ang Hapon ay nanakop ng mga iba't ibang bansa sapagkat ito ay mahalaga ang pananakop pagpapakita ito ng kapangyarihan. Subalit sa isang banda, ano ba'y naging batayan din dito? Sapagkat ang Japan ay wala silang mapagkukunan talaga ng mga likas na yaman. No? Hindi sila ganun kayaman sa likas, no? Na kayamanan. Kung kaya't kinailangan nila para payabungin at palalimin ang kanilang ekonomiya at sila ay nanakop. Tandaan natin na ang pananakop ay bunga ng pang-ekonomiyang pangangailangan. Economics palagi ang batayan dyan. Okay? So, sa pag-aaral natin ng heograpiya, inaalaman natin, tinutulungan tayo nitong saliksikin ang mga komplikadong hamon katulad ng pagbabago ng klima, geopolitical tension, and the differences of economies in the world. And it also strengthens the importance, of our world and the people who lives in it. So ganun siya, nakikita mo, it shows you kung sa climate change pa lang issue na kagad, titignan mo sino yung mga lipunan na umaabuso sa kalikasan, sino yung mga lipunan na may kahinaan para tugunan yung mga hamon na kinakaharap natin. Ang climate change, halimbawa, ay bunga ng tao, kagagawan ito ng tao at hindi ito basta-basta kalikasan, no? Sa mga imbensyon na nagawa natin, yung pag-emit natin ng mga CFCs, okay, na sumira sa ating ozone layer. Ito ay nagbunsod ng ang tawag ito, yung pag-iinit ng ating mundo. So ito ay halimbawa lamang ng ating mga issues dito sa mundo na ginagamitan natin ng heograpiya. Pasok tayo sa teorya, no? Geological at heograpiyang pundasyon ng kapuluan. Number one, we have the continental drift theory. Na the world is one big piece of land and it's called what? Pangaea. Pangaea, no? At ito ay naghiwa-hiwalay. At ito nagbuo ang mga iba't ibang mga kontinente na formasyon ng mga malalaking tipak ng lupa sa mundo. Continental drift theory. Pangalawa, ang teoryang land bridges. Ang Pilipinas ay konektado sa mainland Asia. So mayroon pagkakahawig ito sa continental drift theory. Subalit nakita na ayon sa teorya na ito, 25,000 taon na ang nakalipas na kung saan ang mga tulay na lupa ito ay binabalutan ng yelo. And this is the last ice age. And then, nung natunaw ang mga yelo, tumaas ang tubig at lumubog ang mga sinaunang tulay. Kung kaya't meron ditong land bridges theory. So it was 25,000 years ago. 25,000 years ago. At pangatlo, yung faulting at folding. Kung nababalitaan nyo, naririnig nyo palagi na may mga lindol na naganap. Bakit? Bunga ng tectonic plate movements. No? Ito yung faulting at folding. Okay? Tandaan nyo na ito na may mga nangyayari sa ilalim ng lupa at dahil dito umuusbong ang mga lupa, umaakyat, tumataas, no? Makikita mo sa drawing na to, no? Umaakyat, tumataas, umaangat. Faulting at folding. Sandali lang ha. Sandali lang.
Okay. So ang susunod ay volcanic theory origin. Okay, o the volcanic origin theory. Dahil nga marami mga bulkan sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng dagat, ay sa pagputok nito, naaalog niya yung lupa, so there could be a folding and faulting, no? At dahil dito, yung umuusbong ang mga lupa. So may epekto. May epekto ang pagputok ng bulkan sa ilalim. At yung tectonic, ano pala, yung faulting and folding, balikan ko lang guys ha. Minsan kung hindi man bulkan ang nagpapagalaw dito, no, yung pressure, dahil ano magkakadikit at matindi ang pressure sa ilalim. At ito yung nagpapataas din. Maliban ito sa volcanic, volcanic in origin. Nagkakaroon na ng pressure sa ilalim. Okay? So volcanic origin. So you have the continental drift, you have the land bridge theory, and then you have the faulting and folding, and then the volcanic origin theory. And then you also have the Mu and Lemuria, no, that yung Pacific Ocean daw ay may malaking lupa. Okay? At ito ay lumubog. Ito hindi niya inisip no. Maaaring ginamit niya ang iba't ibang theory like the volcanic or the faulting and folding. Pero hindi niya masyado pinaliwanag, no? Ang idea lang is more mythical na mayroong isang malaking kontinente sa gitna ng Pasipiko at ito ay nawala, lumubog at ito ay naghiwa-hiwalay marahil, no? At ito ay parang isang mito. Kaya nauso yung mga idea ng Atlantis, mga ganyan, the idea of Atlantis. At may mga nakikita silang mga formasyon sa ilalim ng tubig na parang nagmimistulang mga syudad. Mga talagang mga square, hexagon shape na mga bato. Sabi lang, parang hindi ito gawa ng kalikasan. Tao daw ang gumawa. Pero tandaan natin, ang kalikasan talaga ay nakakagawa ng mga ganong hugis. At ang panghuli ay yung the giant tail theory na kung saan ang ang mundo ay ginawa ng isang dakilang may kapal. Okay? At ito ay nabuo sa pag-aaway sa pagitan ng langit at dagat, no? The giant tail. At lahat ng mga kultura ay may kwento na ganito kung paano nabuo ang mundo, no? Meron silang mga kwentong ganito at ito ay kasama no sa isang pagtingin kung paano nabuo ang mga geographical na formasyon.